Parot pa rito si Lucio habang nakatayo sa tapat ng delivery room. Halos 3 oras na hindi pa rin nakaraos ang kanyang asawa. Sa bahay pa lang nila ay pumutok na ang panubigan nito. Kaya habang tumatakbo ang oras ay hindi niya maiwasan ang mag-aalala ng gusto. Makalipas ang ilan pang mga minuto ay masayang ibinalita ng lumabas na nurse. Nakaraos na rin sa wakas si Cecil. Sobrang tuwa ng mag-asawa. Sa wakas ay natupad na ang una sa kanilang hiling sa buhay bilang mag-asawa. Ang magkaroon ng anak. Matapos mailabas si Cecil sa delivery room, ay diretso na siya sa private room. Naiwan ang kanilang anak sa nursing station dahil kailangan pang i-monitor ang heartbeat ng bata. Sabik na silang kargahin ang kanilang sanggol. Ngunit walang magawa dahil hindi ganon kasigla ang kanilang anak. Kinabukasan ay sobrang tuwa nilang mag-asawa. Sa wakas ay makakarga na nila ang kanilang anak. Ang ganda ng anak natin, Cecil. Oo, mahal. Ang ganda ni Lucila. Pero bakit parang hindi ko maramdaman ang pagiging ina para sa kanya? Pagod ka lang, mahal ko. Gusto mo bang kunin ko para makarga mo? Tanong pa ng kanyang asawa. Huwag na, matulog na muna ako. Nagtaka si Lucio. Ngunit iniintindi niya at iniisip na baka ay pagod nga lang ang asawa. Ngunit ang lumipas sa mga araw, napakalamig ng pag-aalaga ni Cecil sa anak hanggang sa paglipas ng mga taon. Mama, magtatapos na ako ng high school. Nangunguna pa rin ako sa klase gaya ng elementarya. Masayang balita ni Lucila sa ina. Ayos na yan. Pumili ka na lang ng kurso. Mama, hindi po ba ako mahalaga sa inyo? Tanong ni Lucila. Napatingin dito si Cecil. Tila ba na konsyensya ito sa naging tanong ng anak? Hindi rin ito alam kung bakit kulang na kulang ang pagmamahal nito para sa anak. Ramdam nitong hindi ito ang isinilang nitong anak. Karamdam mo lang yan, Lucila. Bakit lahat naman ng hiling mo ay ibinigay ko, di ba? Kulang na kulang, Mama. Mas kailangan ko ang kalingat pagmamahal mo kaysa sa mga material na bagay na binibigay mo sa akin. Minsan iniisip kong anak niyo nga ba talaga ako? Anong karadramahan iyan, Lucila? Natural, oo. Ilang buwan kang daladala ng matris ko. Kung ganoon, bakit hindi mo ko magawang mahalin bilang anak mo? Hindi ko alam. Ibig kong sabihin ay, hindi totoo ang sinasabi mo, Lucila. Abala lang ako sa ating negosyo. Iyan lang ba ang dahilan, Ma? Bakit si Papa? Sa kabila ng pagiging abala niya sa mga negosyo, may oras pa rin siyang nilalaan para sa akin. Yan lang din naman ang hiling ko sa iyo, Ma eh. Umiiyak na ito kaya nahabag ang kalooban ni Cecil. Ngunit hindi nito maintindihan ang sarili kung bakit sobrang taas ng pride nito sa sarili. Upang makabawi ay sinorpresa nito si Lucila sa graduation nito. Tuwang-tuwa ang dalaga. Ngunit si Cecil ay ordinaryo lang para sa kanya ang pagtatapos ng anak. Tila ba ay napipilitan lang na dumalo. Hanggang sa isang dalaga ang kaitaran ni Lucila ang pumasok bilang katulong ng kanilang bahay. Humalili ito sa isang katulong na nagpaalam ng magtrabaho dahil malaki na ang tiyan. Buntis ito at kailangan ng magpahinga. Kapitbahay nito si Helga. Ang mabait na dalagang unang tingin pa lang ni Cecil ay magaan na agad ang loob niya dito. Kawawa ka naman, Helga. Kay bata mo pa. Kakayanin mo bang magtrabaho sa ganyang edad? Tanong ni Ginang Cecil. Opo, ma'am.
Sanay po ako sa trabaho. Katunayan ay ako lang po ang nagpapaaral ng aking sarili simula unang taon sa high school. Ha? Wala ka bang magulang? Meron po, kaso ay ayaw nila na mag-aral ako. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. Ang sabi sa akin ay mawawalang silbi lang daw ang aking pag-aaral dahil darating din daw kasi ang panahon na magtatago lang ako sa bahay at hindi na kailanman gugustuhin lumabas. Hindi ko talaga maintindihan. Sila man ay ganoon din. Nasa loob lang lagi ng bahay. Kaya madalas akong natutokso na isang aswang dahil mga aswang daw ang mga nanay at tatay ko. Mahabang kwento nito. Naging palaisipan kay Cecil ang kwento ng dalaga. Gayunpaman, hindi siya nag-alinlangan na alokin ito ng isang mahalagang bagay para sa kinabukasan nito. Kung gusto mo, pwede ka namang mag-aral habang nagtatrabaho, Hilga. Talaga po, Ma'am Cecil? Oo naman. Sayang kasi ang ganda mo at yak akong matalino ka rin. Kaya mag-aral ka. Libre ko na lang ang baon mo at mga kakailanganin mo sa pag-aaral. Napakabait niyo naman po, Ma'am. Nagtiwala agad kayo sa akin. Pero hindi ko po tatanggihan ang alok niyo, Ma'am. At patutunayan ko sa iyo na deserve po ako na mabigyan ng ganitong uri ng pagkakataon. Uwi ka nito sabay yakap kay Cecil. Hindi alam ni Cecil kung bakit ganoon kahabag ang kanyang kalooban sa dalaga. Pagkaramdam niya ay mas mahal pa niya ito kaysa sa sariling anak. Hindi niya alam na nakatingin si Lucela at nakikinig sa kanilang pag-uusap kanina pa. Masama ang loob nito habang nakatingin kay Ginang Cecil. Mabuti pa ang ibang tao. Nakakausap ito ng maayos at mabait ito. Samantalang sa sariling anak ay para lamang estranghero ang turing nito. Tumatak iyon ng sobra sa dibdib ni Lucela. Humanda ka sa akin, babae ka. Napakasipsip mo. Mas mabango ka pa kay mama kaysa sa akin na sariling anak niya. Galit na wika ni Lucila sa sarili. Saktong araw ng Sabado, walang pasok si Lucela. At unang araw ng trabaho ni Hilga sa malaking bahay. Isang parusa ang inihanda ni Lucila para kay Hilga. Tignan lang natin kung saan aabot ang pagiging sip-sip mo sa aking ina. Uwi ka nito sa sarili. Pinalitan nito lahat ng makakapal na kortina sa kwarto nito. Komot, bedsheet at mga ponda. Tapos ay tinawag nito si Hilga na nagmamap ng sahig. Bilisan mo, Hilga. Sigaw nito. Bakit po, Ma'am Lucela? Nakita mo ba iyang kabundok na labahang iyan? Kunin mo. Laban mo, bilis. Naku po, Ma'am. Paglilinis lang po ang trabaho ko dito, hindi po paglalaba. Nagre-reklamo ka. Kay mama ka lang gustong maging sipsip. Tapos pag ako mag-utos, hindi mo susundin. Gusto mong usumbong kita kay Papa? Nako, tiyak palalayasin ka kaagad nun. Huwag po, Ma'am. Lalaban ko na po. Iyan naman pala eh. Sige na. Dalhin mo na lahat yan sa likod bahay. Kailangang kamayin ang mga yan. Hindi pwedeng i-washing machine. Bili nito. Kahit nahihirapan ay tiniis iyon ni Hilga. Ayaw niyang mapaalis sa bahay na iyon. Malaking bagay ang alok ni Ginang Cecil na mapaaral siya. Panghahawakan niya iyon. Dahil ang pagkakaroon ng kurso ang nakikita niyang solusyon upang makaahon sa buhay. Hilga, bakit nilalaban mo mga yan? Ang bibigat niyan, hindi mo kakayanin. Saway sa kanya ng kasamang katulong. Utos sa akin ni Ma'am Lucela, baka magalit. Ay, pero may labandera na nagpupunta dito. 2 beses sa isang linggo. Hindi mo na dapat ginawa pa yan. Uwi ka pa nito. Saktong pagdungaw ni Cesar sa bintana nang makita niya sa Helga na nahihirapan sa paglalaba ng malalaking pobre kama at kortina.
Ganitong bumaba para sawayin ang dalaga na huwag itong gawin dahil hindi ito nararapat na trabaho para dito. Helga, anong ginagawa mo? Hindi mo trabaho yan. Saway ni Ginang Cecil. Iniutos po sa akin ito ni Ma'am Lucela, ma'am. Baka kasi magalit kung hindi ko susundin. Sagot niya. Nilapitan siya nito at inalalayan na makatayo. Dinala siya nito sa loob ng bahay. Pagkatapos ay galit na tinawag ang anak. Bakit po, mama? Tanong nito. Lucela, kailan ka pa nangingialam sa mga trabaho ng kasambahay? At sinong nag-utos sa'yo? Napaglabahin si Helga ng ganon kalaki at kabibigat na mga labahan. Hindi ka ba nag-iisip? Sino lang palang pwedeng mag-utos? Ikaw lang po, mama. Kasi ikaw ang nagpapasahod. Hindi pala. Hindi nga pala katulong ang trato mo sa kanya. Higit pa sa akin na totoong anak mo. Dahil sa pagtaas ng boses ni Lucela sa kanyang ina, ay nasampal ito ng wala sa oras. Sinampal mo ko nang dahil sa katulong na iyan, mama. Gulat na tanong ni Lucela. Maging si Ginang Cecil ay nagulat dahil sa kanyang nagawa. Unang beses nasampal ni Cecil ang anak, kaya hindi malayong sumama ang loob ng anak nito. Ayaw ko lang na maging bastos ka, kaya kita dinidisiplina. Depensa ni Cecil. Ang sabihin mo, mas mahalaga sa iyo ang babaeng yan kaysa sa akin na anak mo. Sagot ng dalaga na umiiyak. Sakto naman ang pagdating ni Losyo. Anong nangyari dito? Tanong nito. Papa, sinampal ako ng mama. Mahal, anong kasalanan ng anak natin? Bakit mo ginawang saktan si Lucila? Mahal, huwag mong palakihin ang ulo ng ating anak. Alam naman natin na ang trabaho ng paglilinis ng bahay ay iba sa naglalaba. At alam din iyon ni Lucila. Paliwanag ni Ginang Cecil. Lucila naman, bakit mo ginawa yon? Kaawa-awang bata. Sa edad niyang yan, natutunan niyang tumayo sa kanyang sariling mga paa. Pati ikaw, Papa. Sa kanya ka na rin kampi. Dismayadong tanong nito habang umiiyak. Hindi na nito matiis sa ipatakbo itong umakyat sa kwarto nito. Pasensya na po kayo. Kasalanan ko yata. Hinging paumanhin ni Helga. Wala kang kasalanan, Helga. Huwag kang humingi ng paumanhin. Sige na. Huwag mo nang balikan pa ang mga labahan, ha? Ang bigat na mga yon. Baka magkasakit ka. Bili ni Losyo. Salamat po, sir, ma'am. Walang anuman, Helga. Ang mabuti pa ay kumain ka na muna ng almusal bago ka bumalik sa pagtatrabaho. Utos ni Losyo dito. Dahil sa pagiging malapit ng mag-asawa kay Helga, ay mas lalong bumigat ang loob ni Lucila sa dalaga. Umpisa rin iyon ang pagiging bulakbol nito. Halos araw-araw ay gabi na ito kung umuwi. Halos gabi-gabi din itong napapagalitan ni Ginang Cecil. Ngunit baliwala ito sa dalaga. Helga, ano kaya ang magandang iregalo kay Lucila sa dibon niya? Sa susunod na buwan na kasi ang kaarawan niya. Gusto ko sanang bumawi sa anak ko. Sa susunod na buwan, ma'am? At 13 po ba? Yun din kasi ang araw ng dibo ko, ma'am. Napangiti si Ginang Cecil nang marinig iyon. Hindi nito akalaing parehong edad at parehong petsa ang pagkasilang nilang dalawa. Alam mo ba, ma'am, na eksaktong alas 12 daw ako ng madaling araw lumabas? Kwento pa nito. Mas lalong nagulat si Ginang Cecil. Para silang kambal kung pagbabasihan ang petsa at oras ng kanilang paglabas. Sobrang magkasabay silang lumabas ng anak nitong si Lucila. Alam mo, may naisip ako. Kung pagsabayin na lang kaya natin ang dibo mo at ni Lucila. Kasi pareho talaga eh.
Wika ni Ginang Cecil. Naku, wag po. Sanay po akong hindi nagdaraos ng mga kaarawan. Simula pagkabata po, wala po akong birthday celebration kaya sanay na po ako, ma'am. Kawawa ka naman. Sobra naman yung nanay mo. Hindi ka man lang pinaghahandaan kahit simple lang. Ayos lang naman po, ma'am. Naintindihan kong mahirap lang talaga ang aking pamilya. Kaya nga po ako nangarap ng mataas. Kasi gusto kong bago pa man mawala ang aking mga magulang, ay matikman man lang nila ang magandang buhay na dapat ay maranasan din nila. Nako, Hilga, sobrang napahanga mo akong bata ka. Masayang wika ni Ginang Cecil. Napahanga ito ng sobra sa kanya, kaya sa ayaw at sa gusto niya ay pagsasabayin ni Cecil ang kaarawan niya at sa anak nito. Walang ideya si Helga at lalo naman ang anak nitong si Lucila. Hanggang sa dumating ang araw ng diba. Walang ideya ang dalawa sa ginawang sorpresa ni Cecil. Pinag-day off nito si Helga at ibinili na dalhin dapat ang mga magulang. Pagbalik niya 6:00 ng hapon. Nagtaka man ay tumungo lang si Helga. Hindi rin siya sigurado kung mapapayag niya ang kanyang mga magulang na sumama. Pero ang bili naman ni Ginang Cecil ay may ibibigay itong bonus na pera sa kanyang trabaho. Kaya malamang ay mapapayag rin niya ang mga ito. Mga 1 oras lang naman ang biyahe patungo sa bahay nila Ginang Cecil mula sa bahay nila. Ngunit wala pang 20 minutos na sakay sila ng jeep ay panay na ang reklamo ng kanyang amang si Mang Salmo. Pagdating sa malaking bahay nila Ginang Cecil, ay napamangha si Helga sa ganda ng nakahandang piging sa malawak na bakuran ng amo. Kulay rosa sa mga bulaklak na nakahilera bawat sulok at maging sa bubong. Ngayon pala ang kaarawan ko, nakalimutan ko yata, anya sa kanyang isipan. Napakaswerte mo naman siya yung amo, Helga. Abay, mukhang pinaghandaan nila ang dibo mo. Masayang puna ni Aling Dede. Nanay, tumigil ka. Nakakahiya naman. Sa anak po nila iyan, kaarawan ng kanilang anak. Sabay kayo nagkaarawan? Gulat na tanong ni Mang Salmo. Opo, tay. Napakabait nga ni Ginang Cecil eh. Anak lang niyang salbahe. Anya. Nasa gate sila ng salubungin ni Ginang Cecil. Sila na ba ang mga magulang mo, Helga? Tanong nito. Opo, ma'am. Teka lang, pamilyar sa akin ang iyong ina. Puna nito. Mama, naalala na rin kita. Ikaw yung nag-labor ng sobrang tagal sa delivery room, sabi ng doktor. Pero sabay lang tayong nanganak na kapapasok ko lang. Wika ni Aling Dede. Sinabi ko na nga eh. Ang liit nga naman ng mundo. Biruin mo, muli pa pala tayong pagtagpuin ng panahon. Halina pala kayo, magsisimula ng programa. Nasa kwarter mo ang susuoting gown, Helga. Wika ng Ginang. Gown po? Oo, sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Kailangan mo ring maranasang magdibo. Salamat naman, Ma'am Cecil. Hindi po kaya namin ang ganito. Mahirap lang po kami at parehong sakitin na mag-asawa. Wika ni Mang Salmo. Naintindihan iyon ng Ginang. Nahihiyaman ay wala ng ibang lumabas sa bibig ni Helga, kundi salamat din. Iniwanan niya ang kanyang mga magulang sa amo at mabilis na pumasok sa kanilang kwarto para magbihis. Kahit pulbo lang ang inilagay niya sa kanyang muka, ay alam niyang napakaganda na niyang tignan. Bumagay sa maalo niyang buhok na hanggang balikat. Natutuwa siyang pagmasdan ng kanyang sarili. Inikot niya ang sarili sa harap ng salamin. Nang tawagin siya ng kasama niyang kasambahay, narinig rin niyang nagsalita ang MC. Kaya nagmadali siyang lumabas ng kanilang kwarto.
Nako, Helga. Ang ganda mo naman. Wala ka pang make-up niyan, ha? Puri sa kanya ng kasamang kasambahay. Salamat, ate. Hindi ko akalaing mararanasan ko pa rin ang ganito. Bakit hindi? Ang bait mong bata. O halika na at tinatawag ka na ng IMC. Uwi ka pa nito. Pagkarating nila sa piging ay tinawag siya ng organizer para maglakad sa pulang karpet. Malayo pa lang siya kay Lucila ay para na siyang lamunin ito. Kung pwede lang siyang mag-back out para makaiwas sa gulo. Kaya lang ay ginusto rin niya ang bagay na iyon. Kaya bahala na kung ano ang magiging eksena. Tiyak naman din siyang hindi gagawa ng iskandalo si Lucila dahil alam nitong mapapahiya ito. Nang nasa gitna na siya ng pulang karpet, ay nagulat siya dahil sinalubong siya ng escort ni Lucila. Matamis sa mga ngiti nito habang palapit sa kanya. Halika na, Binibini. Sa gandang mong iyan ay hindi ka man lang kumuha ng escort. Una nito. Napangiti lamang siya ng tipid. Halos hindi na siya makahakbang dahil sa paraan ng pagtitig sa kanya ng dalagang anak ng amo. Nang makalapit na siya ay doon na niya tuluyang narinig ang lahat ng mura ng dalaga. Ang kapal ng mukha mong makisali sa dibuko. Bulong nito. Hindi ko rin alam ito, Ma'am Lucila. Nagulat lang din po ako. Gusto ko lang sanang kumain ng lechon baboy. Di joke lang, hindi talaga sa. Wag ako, Hilga. Alam kong nagbibida-bida ka na naman. Walang hiya ka talaga. Humanda ka sa akin mamaya. Matitikman mo ang lupit ng galit ko sa'yo. Sumusobra ka na. Galit na wika nito. Hindi na niya ito sinagot pa. Totoo naman ang sinabi nito. Para kay Lucila lang dapat ang araw na iyon. Ngunit nakisabit pa siya. Hindi man lang siya nahiya sa reaksyon ng mga taong naroon. Nang magbigay ng regalo sa ginang Cecil at ang asawang si Mang Lucio, hinapaluha siya sa tuwa. Isa iyong bouquet ng pera na umabot ng 50,000 piso. Magpareho lang sila ni Lucila nang natanggap, kaya mas lalong nalamukot ang mukha nito. Patay mali siya na lamang siya. Bahala na kung magalit ito, ngunit kailangan niyang maging praktikal. Kailangan niyang tanggapin ang pera para sa kanyang pag-aaral. Hindi pa tapos ang programa ay walang paalam nang umalis ang kanyang mga magulang. Sa bagay ay kahit minsan ay hindi naman nakasuporta sa kanya ang mga ito. Hindi pa nangyari kahit minsan na pinaramdam ng mga ito sa kanya na nag-iisang anak siya. Parang walang pagpapahalaga sa kanya ang mga ito. Bakit malungkot ka pa rin? Hindi mo ba nagustuhan ang ginawa ko? Tanong ni Ginang Cecil sa kanya. Hindi niya napansin ang paglapit nito sa kanya. Ma'am Cecil, sobrang salamat sa inyo ni Sir Lucio. Wala pong kapantay ang saya na aking nadarama ngayon. Sobrang salamat po sa inyo. Napakabuti niyong mag-asawa. Nako, huwag kang ngang umiyak. Akala ko ba natutuwa ka? Kasi Ma'am Cecil, parang hindi natuwa ang nanay at tatay sa binigay niyo sa akin. Umuwi na sila. Wala man lang paalam at pasalamat. Nahihiya at umiiyak niyang wika. Umalis na sila. Nako, huwag ka na lang malungkot. Nandito naman kami para sa iyo. Sagot ni Ginang Cecil. Ang usapan nilang iyon ay malinaw na narinig ni Lucila. Hindi man lang naramdaman ni Ginang Cecil ang hinagpis ng sariling anak. Nagsiselos ito sa paraan ng pagtrato nito sa kanya na isang katulong lang. Hindi nila naramdaman ang pag-alis nito. Puno ng galit at hinanakit ang puso. Ikinulong ni Lucila ang sarili sa kwarto. Hindi man lang napansin ni Ginang Cecil na wala ng anak sa kinaupuan nito. Sobrang sama ng loob ni Lucila habang nakahiga sa kama.
Kanina pa masakit ang buong katawan niya. Hindi man lang siya nilapitan ng ina para tanungin kung ayos lang ba siya. Kung naging masaya ba siya sa kanyang dibo dahil may sampid na nakisabay sa kanyang pagdiriwang ng dibo. Akala niya ay nag-iisang prinsesya siya ng kanyang ama at ina. Bakit ramdam niyang mas mahal pa ng kanyang ina ang katulong nito? Ulang na lang ay ampunin na nito si Helga. Napasigaw siya sa galit. Gusto niyang magwala. Walang pagpapahalaga sa kanya ang kanyang mga magulang. Gusto niyang kasuklaman ng mga ito. Habang emosyonal ay hindi niya maiwasang mapahilot sa kanyang balakang. Ilang araw na niyang iniinda iyon. Ngunit wala man lang siyang mapagsabihan. Tiyak pag sinabi niya sa kanyang ina, ay ipapadala lang siya nito sa klinik para magpa-check up. Kahit kailan ay hindi naramdaman ni Lucila na mahalaga siya sa kanyang ina. Kaya napapaisip siya minsan. Anak nga ba siya ng mga ito o ampon lamang siya? Ngunit nilihim lang dahil ayaw siyang umalis sa poder ng mga ito. Ilang sandali pa ay ramdam niyang tila mas naging matindi ang sakit ng kanyang balakang. Sa pagkakataong iyon ay hinawakan niya ang kanyang balakang at napahiyaw ng sobrang lakas. Hindi niya inasahan ang sumunod na nangyari. Unti-unting humiwalay ang pang-iba pang torso niya sa kanyang pang-itaas. Kitang-kita niya ang pag-agos ng kanyang mga dugo. Humaba ang kanyang dila, kasabay ng pagtubo ng kanyang mga pakpak at mga kuko. Biglang mas naging maliwanag ang kanyang tingin. Nataranta siya at hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang naging ganon. Isinumpa ba siya? Si Helga ba ang may kagagawa ng lahat? Wala na siyang ibang maisip na gagawa ng ganong bagay sa kanya. Si Helga lang. Dahil sa isip niya ay gustong agawin ng dalaga ang kanyang papel bilang nag-iisang anak ni Ginang Cecil at Mang Losyo. Hindi na siya nag-isipa ng kung ano. Diretso siyang lumabas para singilin si Helga sa lahat ng atraso nito sa kanya. Saktong mga katulong na lang ang nasa bakuran. Wala na roon ang kanyang mga magulang. Napailing siya. Ibig sabihin ay hindi man lang siya hinanap na mga ito. Mas lalo siyang nagalit. Pinuntahan niya ang servants' quarter. Tiyak siyang naroon ang babaeng kaagaw niya sa lahat ng bagay. Napangiti siya sa kanyang naisip. Bakit nga ba hindi? Binigyan na lang din siya ng ganong katauhan. Bakit hindi na lang niya kikitilin ang buhay ng isang taong sagabal sa kanyang kaligayahan? Isang pasya lang ang dapat niyang gawin. Ang patayin si Helga. Diretso siyang pumasok at saktong kabibihis lang ng dalaga. Namilog ang mga mata nito sa gulat nang makita siya. Diretso ito ng sigaw para humingi ng saklolo. Napahalakhak si Lucila habang nakatingin sa nanginginig sa takot na si Helga. Bakit? Hindi mo ba inasahan na gagamitin ko mismo sa iyo ang sumpa na binigay mo sa akin? Anong sumpa? Sino ka? Nanay Dede? Ikaw ba yan? Kayo nga ang ganitong lahi. Hinawaan mo ko. Hayop ka. Wag! Sigaw ni Helga. Bit-bit ang isang rosaryo na may basbas ng Santo Papa. Pangontra sa masasamang nilalang, gaya ng mga lahing aswang. Nang malaman noon ng kanyang ama na isa siyang normal, kagaya nito ay binigay nito sa kanya ang bagay na iyon. Hindi yun nagamit ni Helga sa ina dahil isang beses lang niyang nahuli na naging isang manananggal ito. At sa pagkakataong ito ay hindi siya magdadalawang isip na gamitin ito kung ganitong gusto siya nitong saktan. Walang kaide-ideya sa Lucila sa pwedeng mangyari sa sarili. Diretso lang itong sumugod kay Helga. At nang malapit na ito ay
Inilagay ni Helga ang hawak na rosaryo sa dibdib nito. Napahiyaw ito sa sakit habang taranta si Helga at hindi alam kung ano ang gagawin. Ayaw niya itong saktan dahil nire-respeto niya ito bilang anak ng kanyang boss. Napaisip siya kung si Ginang Cecil ba ay isa ring manananggal o ang ama nito. Babayaran mo ang ginawa mong ito, Helga. Magbabayad ka, sigaw nito. May nakita itong malaking paso sa gilid ng pintuan. Wala itong pag-alinlangan na dinampot iyan at ibinato kay Helga. Hindi niya iyon napagandaan kaya tinamaan ng kanyang ulo. Sa sobrang lakas at bigat ng pagtama ng paso sa kanyang ulo, ay nawalan siya ng malay. Nang makita ni Lucila ang maraming dugo na umaagos mula sa kanyang ulo, ay bigla itong natakam. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. At sakto namang parating ang dalawa niyang kasamang kasambahay. Nag-aalala ang tono ng mga boses nito. Helga, ayos ka lang ba dyan? Anong nangyayari sa iyo? Sigaw ng isa sa kanyang mga kasama. Ngunit wala na siyang malay pa at hindi niya ito narinig. Nagmadali si Lucila na makalabas upang hindi mahuli. Sa bintana ito dumaan at saktong pagpasok ng dalawang kasambahay ay nasa itaas na ito ng bubong. Dinig ng dalawang kasambahay ang pagaspas na mga pakpak nito, kaya biglang kinabahan. Helga! Tawag ng isa. Nang makita ng dalawang katulong ang katawan ni Helga sa gilid ng kama, ay sabay ang mga itong napasigaw. Tawagin mo sila, Ma'am Cecil, sigaw ng mayordoma. Tarantang napatakbo ang isa para ipaalam sa amo ang nangyari. Agad bumaba ang mag-asawa. Nang makita ng mag-asawang sitwasyon niya, ay pareho ang mga itong nag-aalala sa kanya. Halos paliparin ni Mang Losyo ang kotse nito. Marating lang ang ospital kaagad. Matapos ang ilang sandali sa emergency room, ay nilipat ito sa ICU. Nasa malubhang kalagayan ng dalaga dahil sa sugat nito sa ulo. Kailangan pa nitong i-CT scan upang malaman kung ano ang kondisyon ng utak nito. Sobrang nahabag ang kalooban ni Ginang Cecil. Sa pag-aalala nito ay hindi na ito umuwi ng bahay. Gusto nitong bantayan si Helga. Ang asawa nitong si Mang Losyo ang inutusang umuwi para i-check na rin ang kanilang anak. Naghanap na rin ito ng paraan kung paano kontakin ang pamilya ni Helga. Matagal din bago ang mga ito dumating. Kagabi pa pala nangyari. Bakit ngayon nyo lang pinaalam sa amin? Dismayadong tanong ni Mang Salmo. May himig paninisi iyon. Pasensya na po. Nahirapan kaming kontakin kayo. Sabi naman ng doktor ay magigising na si Helga anumang oras. Sagot ni Ginang Cecil. Hindi na kumibo ang mag-asawa. Hindi makatingin ng diretso si Aling Dede na para bang balisa. Habang hinihintay nila na magising si Helga, ay namataan ni Ginang Cecil ang isang nurse na nag-aasay sa doktor na nagpaanak sa kanya. Madam, ito na pala yung batang isinilang mo dito ilang taon nang nakaraan. Kombinasyon nyo ng asawa mo ah. Una ng nurse. Hindi ko ito anak. Ate Didi po, yung kasabayan kong nanganak. Naalala mo rin ba siya? Turo ni Ginang Cecil kay Aling Dede. Ay opo, hindi ko po nakalimutan pero bakit sa inyo naging kamukha ang anak nila? Hindi kaya at totoo ang hinala ng dalawang nurse na kasama ko noon? Anong ibig mong sabihin? Sabat ni Aling Dede nang marinig iyon mula sa bibig ng nurse. May dalawa kasing nagbabangayan noon sa nursery room. Sabay nilang nilinis ang dalawang sanggol nang biglang may umiyak. Kaya nailapag ng isang nurse ang hawak nitong sanggol para puntahan at kargahin ang isa pa dahil iyak ng iyak.
Biglang napatitig si Ginang Cecil sa dalagang nakahimlay at walang malay. Ba magaan ang loob ko sa batang ito? Tanong nito sa isipan. Bakit pinabayaan yung mangyari ang ganoon? Galit na tanong ni Aling Cecil. Narinig ko lang din silang nagbabangayan. Hindi rin ako sigurado po pero bakit hindi nyo subukan, hindi ba? Magpa-DNA test kayo. Baka nagkapalit nga. Suwestyon nito. Bigla silang napaisip at mabilis na sumagot si Aling Dede. Hindi. Walang kailangan na patunayan. Anak ko si Helga. Malinaw iyon. Hindi ako naniniwalang nagkapalit. Ayaw kong pumayag sa DNA test na yan. Tanggi ni Aling Dede. Napatitig lang si Ginang Cecil dito. Hindi niya alam kung ano ang magiging desisyon niya sa nalamang iyan. Napatitig siya kay Helga. Tila ba ramdam niya ang noon pa ay bumabagabag sa kanyang loob. Lukso ng dugo nga bang matawag iyan? Ngunit naisip niya si Lucila. Hindi man ganoon kalapit ang loob niya rito, ay kahit paano ay anak pa rin niya ito. Minsan ay nakaramdam din siya ng guilty sa sarili kapag naisip niya ang kakulangan niya sa kanyang nag-iisang anak. Umuwi na kayo, Ma'am Cecil, Sir Lucio. Salamat sa pag-aalala niyo sa aming anak. Pero kami na ang bahala sa kanya. Utos ni Mang Salmo sa kanilang mag-asawa. Ika lang naman, nag-aalala lang din kami kay Helga. Reklamo ni Ginang. Nag-aalala? Yung anak nyo ang alalahanin ninyo, hindi ang anak namin. Salamat na lang sa padibo nyo sa kanya. Wika ni Aling Dede. Wala silang magawa kundi ang umuwi na lamang. Hindi na nila nahintay na magising si Helga at mai-check kung paano ang pagkaramdam nito. Ngunit tama rin ang mag-asawa. Simula nang matapos ang parte, ay hindi na nila nakita at nakausap ang anak. Hindi nga nila na-check kung ayos lang ba o masaya ba ito sa dibo nito. Samantalang, nang makaalis na sila sa loob ng pribadong kwarto ng ospital, ay mabilis na isinara ni Aling Dede ang pintuan. Nag-aalala ang ekspresyon nito sa muka. Mukhang nahalata na rin nila. Wika ni Aling Dede. Paano kung malaman nila ang totoo? Paano kung mahuli nila ang nakatagong katauhan ni Lucila? Nag-aalalang tanong ni Mang Salmo. Kailangan mong puntahan si Lucila at sabihin ang lahat. Kailangan mo siyang balaan. Bili ni Mang Salmo sa asawa. Matatanggap kaya tayo ng anak natin kung alam niyang isa akong manananggal? Hindi ko rin alam. Malamang hindi. Pero kailangan pa rin niyang malaman na tayo ang mga magulang niya. Wika ni Mang Salmo. Agad umali si Aling Dede para puntahan si Lucila. Nagmatsyag ito at nakaabang sa paglabas ni Lucila sa gate ng malaking bahay. Nanghali na nang mamataan ni Aling Dede ang dalaga. Labas ito ng gate, kaya patakbo itong lumapit sa dalaga. Lucila, tawag nito. Kilala mo ko? Kunot noong tanong ng dalaga. Oo, dahil ikaw ang aming totoong anak. Halos mabuwal ito mula sa kinatatayuan ng marinig iyon. Napatingin ito sa Ali, matalim. Puno ng galit at may pagbabanta. Wag na wag mo akong niloloko, Ali. Hindi ko alam kung saan ka galing. Pero pamilyar ka sa akin. Siguro nakita na kita. Siya dibonyo ni Helga. Pero noon pa man ay lagi na akong nakasubaybay sa iyo. Mula pagkabata. Nasa nursery room kayo noon. Nang aksidenteng nagkapalit kayo ng pwesto ni Helga. Kasi tatanga-tanga ang mga nurse na nag-aasikaso sa inyo. Kitang-kita iyon ng iyong ama. At isa lang ang pumasok sa isip ng iyong ama noon. Ang alamin kung anak ba ng mayaman ang kapalitan mo. Nang mas sigurong mayaman nga ay
nananatiling tahimik ang iyong ama. Tsaka na niya sinabi sa akin nang nasa bahay na kami. Mahabang kwento nito. Balik tunaw sa nakaraan. Wak, 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 wak. Nasaan ang puso mo, Salmo? Alam mong nagkapalit ang anak natin sa ibang bata. Hinayaan mo lang. Nag-iisip ka ba, Dede? Kung dito siya sa ating piling, hindi niya mararanasan ang buhay ng karangyaan. Hindi mo ba naisip? Hindi natin kayang ibigay ang magandang buhay na pwede nilang ibigay sa anak natin. Anong gagawin natin sa batang ito? Ano pa nga ba? Hindi palakihin nang maging kapag-pakinabang na rin. Paglaki niya, may mauutosan na tayo. Magliko, maglaba, lahat. Swerte natin dahil napagsilbihan ang anak natin. Napagsilbihan din tayo ng anak nila. Dahil sa naisip ni Mang Salmo ay hindi na kumontra pa si Aling Dede sa naging desisyon ng asawa. Lumaki si Hilga sa salat na pamumuhay. Samantalang ang anak ng manananggal, buhay prinsesa habang tinatamasa lahat ng karangyaan na meron dapat sa kahilga. Pagkatapos maikwento ni Aling Dede, ay natauhan bigla si Lucila. Bakit hinayaan niyo pang makapasok sa pamamahay nila mama ang babaeng iyon? Alam niya pala na tunay na anak nila ni Mama Cecil ang babaeng iyon. Paano kung manghinala sila? Galit na tanong ni Lucila. Hindi ko naman alam na dito pala mamamasukan ng batang iyon. Bakit kasi hindi niyo nalang pinatay noon? Kinain niyo sana noon pa. Hindi, wala akong kaagaw sa atensyon ngayon. Hindi rin papayag ang ama mo, anak. Ako ang manananggal. Ang ama mo ay normal na tao lang din at nangako ako sa kanya noon na hindi ako mang-aabuso ng tao, lalo na ng mga sanggol. Hindi naman kami ganon kasama, anak. Tanging kapakanan mo lang ang aming iniisip. Pwes, ako hindi. Bakit kasi hindi ko pa napuruhan ng babaeng iyon? Sarap na sanang sipsipin ang sariwang dugo ng babaeng iyon. Lucila, ibig sabihin ay ikaw ang may kagagawan nun kay Hilga. Katulad ka rin sa akin, isa kang manananggal. Malamang, sabi mo di ba manananggal ka? Saan pa nga ba ako magmamana? Hindi ako papayag na maagaw ng babaeng iyon ang papel ko. Akin lang ang kayamanan na meron ng aking mama at papa. Papatayin ko ang babaeng iyon. Biglang nabahala si Aling Dede. Kahit papano ay naging parte ng buhay nilang mag-asawa si Hilga. Isang mabait at responsabling bata. Kaya kahit kailan ay hindi kakitaan ng dahilan para magalit dito. Bata pa lang ay napaka-responsabling bata na ni Hilga. Kaya kahit anong pilit nitong ilayo ang loob ng bata ay napapalapit pa rin. Dahil lagi itong may ginagawa na ikinatutuwa nilang mag-asawa. Huwag mong saktan si Hilga, anak. Napakabait niyang bata. Ituring mo na lang siyang kapatid mo. Pakiusap ni Aling Dede. Halos magdikit ang kilay ng dalaga ng marinig iyan. Inakalang mas pinapanigan ni Aling Dede si Hilga. Ang tagal niyo akong inaabandona. Pinabayaan niyo ako sa ibang tao. Tapos ngayon, ipaparamdam niyo sa akin na mas mahal niyo si Hilga na iyon kaysa sa akin. Alam niyo ba na buong buhay ko, hindi ako nakaramdam ng pagmamahal ng isang ina. Napakalamig ng pakikitungo ni Mama Cecil sa akin. Kung alam niyo lang. Hindi makakibo si Aling Dede sa sumbat ng anak. Paramdam nito ang konsyensya. Samantala nang magising si Hilga ay nagwala at takot na takot siya, kaya hinawakan siya ni Mang Salmo. Pilit siya nitong pinakalma. Saktong pumasok ang nurse para i-check lahat ng aparato na nakasabit sa kanya. Tumulong na rin ito sa paghawak sa kanya. Kalma lang po, ma'am. Baka po dumugo ulit ang sugat mo sa ulo. Saway ng nurse. Matagal bago siya tumahan. Nang tuluyan na siyang maging maayos, napatulala na lamang siya. Pinayuhan ng nurse si Mang Salmo na kausapin siya at unti-unting tanungin kung ano ang nangyari.
Nang makalabas ang nurse ay ingat na umupo si Mang Salmo sa kanyang gilid. Hinawakan nito ang kanyang kamay na siyang unang pagkakataong ginawa nito. Kahit minsan ay hindi niya naramdaman ang halaga niya bilang isang anak nito. Napakatabang ng pakikitungo ng mga ito sa kanya. Ngunit ayos na rin dahil kahit bihira siyang kausapin ng mga ito, hindi naman siya sinasaktan at pinapagalitan. Helga anak, At tubiling sambit nito. Inignan lang niya ito sa mata. Walang ibang naglalaro sa kanyang utak kundi ang mga pangyayari noong nakaraang gabi. Hindi siya magkapanawala na aswang si Lucila. Napatanong siya sa kanyang utak kung aswang din ba si Ginang Cecil at Mang Losyo na mga magulang nito. Helga, bakit? Ano ba ang nangyayari sa'yo? Sino ang may gawa nito sa'yo? Si Lucila, tay. Aswang ang anak nila, Ma'am Cecil. Malamang sila ay aswang din. Kagaya rin sila kay Nanay Dede. Hindi masamang aswang ang iyong ina. Alam ko po, tay. Sila Ma'am Cecil ay mabubuti rin. Kaya hindi ako makapaniwala na mag-aagawa ito ni Lucila sa akin. Kamuntikan na niya ako mapatay. Biglang napaisip si Mang Salmo. Hindi nito alam kung paano ipagtatanggol ang anak na si Lucila na hindi mahahalata ni Hilga. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Helga, pwede bang wag mo na itong ikwento kahit kanino? Kahit sa kanila ni Ma'am Cecil. Tay, kinakampihan mo ang halimaw na iyon. Hindi anak. Iniisip ko lang ang posibleng mangyari. Baka mapahamak ka. Dahil alam mo na ang kanilang lihim. Sabi mo, di ba, mabait sa iyo ang mga amo mo. Posibleng magbago yun dahil sa pag-discovery mo sa kanilang katauhan. Paliwanag ni Mang Salmo. Hindi siya kumibo. Marahil nga na ganaw na mangyari, kaya minabuti niya na sundin ang bili ng ama. Kailangan niyang matupad ang kanyang mga pangarap at ang kanyang amo lang ang siyang makakatulong sa kanya upang makamit ang mga pangarap niya para sa kanyang mga magulang. Biglang bumukas ang pintuan. Pumasok si Ginang Cecil na may bitbit na pagkain at mga prutas. Baka sa mukha nito ang tuwa nang makita siyang gising at kausap ang ama. Diyos ko, Hilga. Kinabahan ako ng gusto sa iyo. Kumusta ka na? May masakit pa ba sa iyo? Tanong nito. Ayos na ako, Ma'am Cecil. Huwag po kayong mag-alala. Ano ba ang nangyari? May masamang loob ba ang nakapasok? Binala ka bang pagnakawan? Napatingin si Hilga sa ama. Naalala niya ang bili nito. Hindi pwedeng malaman ni Ginang Cecil ang ginawa ng anak nito sa kanya. Anak ito. At katulong lang siya kaya malamang na mas papabor ito sa anak nito. Bakit ayaw mo kong sagutin, ha, Hilga? Wala po, ma'am. Gusto ko na lang makalimutan ng lahat. Makakaya ko na rin po magtrabaho kaya babalik na rin po ako sa aking trabaho, ma'am. Malapit na ang pasukan. Gusto ko na rin pong makaipon. Anya. Hilga, huwag mong pilitin ang sarili mo na magtrabaho. Gayong hindi ka pa masyadong magaling. Dahan-dahanin ko lang po, ma'am. Ang mahalaga ay makapag-ipon ako. Ako ang bahala sa pagkokolehiyo mo, Hilga. Wala kang dapat isipin na gastos. Kaya tama na iyang pag-iisip ng ipon. Uwi ka ng ginang. Hindi lubos maisip ni Hilga kung saan galing ang pagkademonyo ni Lucila. Gayong napakabait naman ng ina nito. Sige na, magpahinga ka at huwag mong isipin ang mga kasama mo dito sa bahay. Mababait naman sila. Uwi ka pa ng ginang. Maliban sa halimaw mong anak, Ginang Cecil, sa utak niya. At dahil nasa bahay na sila, ay pinahinga muna niya ang kanyang sarili. Kinagabihan, habang mahimbing ang kanyang tulog, ay bigla na lamang siyang nagising sa kailaliman ng gabi. Narinig niya ang kanyang ina na tinatawag siya. Agad siyang bumangon para buksan ang pintuan at silipin ito.
Walang tao sa paligid. Ngunit ilang saglit pa ay narinig niya ang pagaspas ng malalaking pakpak. Napatingala siya para kumpirmahin. Hindi siya nagkamali. Ang ina niya ay nasa anyong manananggal. Ngunit hindi ito nag-iisa. May kasama itong isa pang manananggal. At pamilyar sa kanya ito. Lucila, sambit niya. Humalakak ito ng buong lakas. Alam niyang gumamit ang mga ito ng itim na mahika. Kung kaya't walang may kung sinong nakarinig sa mga ito, maliban na lang sa kanya. Bakit kayo magkasama ng nanay? Tanong niya. Nakapagtataka pa ba o sadyang mangmang ka lang? Kailan ka naman nakakakita ng saging na namunga ng mangga? Tanong ni Lucila. Nagulat siya sa sinabi nito. Natutop niya ang kanyang bibig. Hindi niya alam kung matatanggap ba niya ito sa kanyang buhay. Ibig bang sabihin ay magkapatid kami ni Lucila, ha, Nay? Pinaampon mo siya kay Ginang si Isil, pero bakit? Bakit mo kami pinaglayo? Tsaka kung kambal nga kami, bakit hindi kami magkamukha? Tanong niya. Mahimik ka, saway ni Lucila. Masyado nang maingay iyang bibig mo. Kailangan mo na yang itiklop. Dagdag pa nito. Bakit bang init ng ulo mo sa akin? Wala naman akong ginawang pagkakamali sa iyo. Naging mabuti ako sa iyo. Naging mabuti? Kinuha mo lahat ng atensyon ni Mama na noon ay pilit kong nilili mo sa kanya. Sa iyo niya iyon ibinigay. Mang-aagaw ka. Hindi totoo yan, Lucila. Mahal ka ng iyong mama. Ikaw lang itong hindi marunong rumespeto at basto sa iyong mga magulang. Uwi ka niya rito. Mas lalo pa itong nagalit. Hindi nito matanggap na pinagsabihan siya nito. Sa pagkakataong iyon ay bumulusok ito para hampasin siya ng mahaba at malalakas nitong pakpak. Ngunit napadapa siya, kaya mahihirapan itong abutin siya. Mas lalo itong napiko nang hindi siya nito kayang abutin ng pakpak. Kwento sa kanya ng kanyang inanuan na kapag may kagaya nitong isang manananggal na umatake, ay dadapa lamang nang hindi ito maabot. At kung patuloy siya nitong inaatake, ay pwede niya itong sabuyan ng buhangin sa mga bituka. Iyon sana ang gagawin niya kay Lucila. Ngunit bigla siyang sinaway ni Aling Dede. Huwag mong gawin kay Lucila ang bagay na iyan. Nakikiusap ako sa iyo, Hilga. Ilang beses na niyang pinagtangkaan ang buhay ko, Inay. Hindi ako makakapayag na basta na lang niya akong kitilin ng buhay. Dahil lang sa tinulungan ako na Ginang si Isil. Hindi katwiran iyon. Pinagsilbihan ko naman ang pamilya nila. Hindi ako nagpapabaya sa aking trabaho. Gusto ko lang na mabigyan kayo ng magandang buhay ni tatay. Paliwanag niya sa ina. Hindi ito umimik. Naguguluhan ang reaksyon nito. Samantalang dismayado si Lucila ng tila walang ibang ginawa si Dede, kundi ang paboran din si Hilga. Ano ba, Inay? Napakawalang silbi mo. Akala ko ba tutulungan mo ako sa babaeng iyan? Bakit parang naawa ka na rin sa kanya? Galit na tanong nito kay Aling Dede. Anak, bakit hindi na lang kayo maging mabuti sa isa't isa? Pagkatapos siyang makipag-agawan sa akin? Tanong ni Lucila. Kailanman hindi ko naisip ang bagay na iyan. Pinagsilbihan kita bilang amo, ngunit anong turing mo sa akin? Isang asong gala na pwedeng sigawan, sipain at hamakin. Napakadilim ng iyong budhi, Lucila. Umalakak lamang ito muli sa kanyang naging sumbat. Dahil sa trato nito sa kanya, ay nawala na rin ang interes niya na magpakumbaba para kunin ang loob nito. Hindi na ito magbabago kahit anong gagawin niya. Tiyak na maghihintay lang ito lagi ng pagkakataon para hamakin siya. Patawarin mo ko, Lucila. Kung hindi mo ko kayang tanggapin bilang kapatid, mas lalong hindi kita matatanggap. Halimaw na ang katauhan mo. Halimaw pang pag-uugali mo. Anya. Humalakak muli ito ng sobrang lakas.
Pagkatapos ay muli siya nitong hinampas ng malakas. Napakatanga mo, Hilga. Hindi mo man lang ba napansin ang pagkakahawig niyo ni Papa? Ikaw ang totoo nilang anak. Sinadyang pinagpalit ni Nanay Didi upang sa akin ang magandang buhay. At ikaw ang magiging tagasilbi nila. Di ba? Parehong nasira ang inyong mga buhay. Nakatawa pang wika ni Lucila. Sumikip ang dibdib niya nang marinig iyan. Ang tagal niyang nagtay sa piling ng mga magulang na hindi niya naramdaman. Ang pagmamahal at simula pagkabata ay sinubukan niyang makuha. Ngunit hindi niya iyon kailanman nagawa. Napakalamig lagi ng pakikitungo ng mga ito sa kanya. Iyon pala ay pinaglalaroan lang silang magpamilya ng mga halimaw na ito. Ano, Hilga? Masakit ba sa puso? Hayop ka, Lucila. Magbabayad kayong lahat. Galit na sigaw niya. Nanginginig siya sa galit. Gustong-gusto niyang hilahin ang bituka nitong nakalaylay sa gitna ng katawan nito. Ang hindi inaasahan ng mga nilalang na ito ay ang pagkagising ni Ginang Sisil sa kabila ng mahikang itim na ginawa ni Aling Dede. Sa sobrang lapit ni Ginang Sisil sa Panginoon at sa lakas ng pananampalataya nito sa Diyos, hindi kakayanin na mahikang itim nito ang espiritong banal na nasa kay Ginang Sisil. Narinig nito ang pagaspas ng pakpak at ingay ng bangayan sa baba. Kaya mula sa kristal na bintana ay sinilip nito kung sino at anong kaguluhan. Ngunit pagsilip pa lang nito sa kortina ay bumungad ang dalawang nilalang na nakakatakot ang itsura. Putol ang katawan at nakalaylay ang mga bituka. May mga mahabang pakpak ang mga ito at magulo at nagtatayuan ang mahabang buhok. Nang silipin nito sa ilalim ay nakita nito si Hilga na nakadapa. Nasa harapan siya ng pintuan ng servants' quarter. Sa pag-aalala nito, ay mabilis itong tumakbo patungo sa pintuan upang makababa. Diretso agad ito sa likuran, ngunit napahinto ito nang marinig ang isang pamilyar na boses. Lucila? Takang tanong nito sa sarili nang marinig ang boses ng anak. Napakatanga mo, Hilga. Hindi mo man lang ba napansin ang pagkakahawig niyo ni Papa? Ikaw ang totoo nilang anak. Sinadyang pinagpalit ni Nanay Dede upang sa akin ang magandang buhay at ikaw ang magiging tagasilbi nila. Di ba? Parehong nasira ang inyong mga buhay. Dinig niyang wika ni Lucila. Biglang nanghina ang kanyang mga tuhod dahil sa narinig mula sa bibig ng itinuring niyang prinsesa. Kaya pala pilit lang ang pagmamahal niya rito bilang anak. Iyon pala hindi ito ang kanyang tunay na anak. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Sobrang naawa siya sa sinapit ng anak na si Hilga sa kamay ng mga taong itinuring nitong mga magulang. Magbabayad kayo, aniya sa kanyang sarili. Agad siyang bumalik sa kusina. Kumuha siya ng asin para isaboy sa mag-ina. Hindi rin niya maatim na may masamang mangyari kay Lucila. Kaya sapat na sa kanya na maitaboy ito palayo kasama ang tunay na ina nito. Pagkagawa niya ay dali-dali agad siyang bumalik. Ko ang harapin niyo. Mga hayop kayo. Galit na sigaw ni Ginang Sisil habang palapit sa mga ito. Nagulat ang dalawang nilalang kaya napatitig ang mga ito sa ginang. Walang hiya kayo. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa aming mag-ina at buong pamilya. Ang kapal ng mukha mo, Lucila. Pagkatapos kong naging mabuti sa iyo, ganito ang gagawin mo sa anak ko. Sumbat ng ginang kay Lucila. Mama, narinig mo? Gulat na tanong nito. Lahat, Lucila. Narinig ko lahat. Malinaw kong narinig at sobrang tanga ko. Bakit nga ba naging bulag ako sa katotohanan? Noon pa malapit ang loob ko kay Hilga. Noon ko pa nakita ang refleksyon ni Hilga sa aking ama. Subalit, nagbubulagan ako. Dahil buo na ang loob ko na tayo ng Papa Lucio mo, ang totoong pamilya. Halimaw pa lang itinuring naming anak.
Tunay na halimaw na may kasuklam-suklam na pag-uugali. Nakakadiri ka, Lucila. Galit na wika ni Ginang Cecil. Mama, maawa ka sa akin. Ayokong mawala sa inyo ni Papa. Ngayon pang lumabas na ang tunay mong katauhan. Tingin mo kaya makakayanan pa kitang papasukin sa bahay ko? Nakakatakot, nakakadiri. Mariing wika ng Ginang. Kaya ako ganito dahil simulat sa Paul. Hindi naranasang ituring mo bilang isang anak, Mama. Lagi mo na lang akong iniiwasan noon. Sinubukan ko. Alam ng lahat na sinubukan ko maging mabuting ina sa'yo. Ngunit anong magagawa ko? Walang lukso ng dugo kahit katiting ang maaari kong maramdaman para sa'yo. Yun pala ay hindi naman talaga nagkamali ang aking pagkaramdam. Litanya na Ginang Cecil. Mas lalong hindi maipintang mukha ni Lucila sa sinabing iyon ng Ginang. Yaman din lang na hindi mo ako makuhang mahalin bilang anak. Mas mabuting sabay na lang kayong mamatay ni Hilga. Sigaw nito. Hindi kami, kundi kayo, Lucila. Sigaw pabalik na Ginang Cecil. Sinabuyan niya ang mga ito ng asin. Sa takot na matamaan ang kanilang katawan, ay tinaas ng mag-ina ang kanilang lipad. Hindi magtatagumpay ang balak ng kasamaan. Pakatandaan niyo yan. Hindi kami titigil hanggat hindi kami nagtatagumpay, Mama. Nakakadiri, Lucila. Wag mo akong tawaging Mama. Hindi kita anak. Hindi ko kayang tanggapin na may anak akong aswang, halimaw. At higit sa lahat, makasarili. Maatim mong pumatay ng inosenteng tao para lang sa ikasasaya ng iyong sarili. Makasarili ka, Lucila. Wala akong anak na kagaya ng ugali sa'yo. Kaya lumayas na kayo. Bago ko pa man kayo maisipang ipapatay sa albularyo. Sigaw din ni Ginang Cecil. Halika na anak, alis na tayo. Yaya ni Aling Dede. Hindi ako sasama sa iyo. Kasalanan mo ito. Bakit isa pang aswang ang ina ko, Polobe? Hindi na sana ninyo ginulo pa ang buhay ko. Ko ang iyong ina, Lucila, kaya sa maniwala ka sa hindi. Ako lang at ang iyong ama ang siyang masasandalan mo sa mga panahong ito. Kaya halika na, umuwi na tayo bago ba tayo mapahamak. Wika ni Aling Dede. Wala itong magawa kundi ang sumunod sa nais ng ina. Tsaka lang din nagising ang mga katulong na kanina pa halos malagutan ng hininga dahil sa bangungot. Anong nangyari dito? Tanong ng isang katulong. Si Ginang Cecil mismo ang nagkwento sa lahat mula umpisa. At kung paano na si Hilga ang tunay nitong anak. Kinilabutan at napaiyak sa tuwa ang kasamahan ni Hilga. Kaya pala napakabait mong bata. Mana ka pala sa ina. Diyos ko, kakahabag ng loob. Ang tagal mong nagtiis. Ayos lang po. May mga dahilan kung bakit nangyari ito lahat. Wika niya rito. Sa bagay, pero nakakatuwang isipin. Sinong mag-aakala na may ganitong nangyayari sa totoong buhay? Ilang sandali pa ay biglang nagsalita ang haligi ng tahanan. Ano ang ginagawa niyo rito? Bakit hindi pa kayo natutulog? Tanong ni Ginoong Losyo. Muli na namang ikwento ni Ginang Cecil lahat. Walang labis, walang kulang. Bago nito na-absorb lahat ng kwento, emosyonal nitong nilapitan sa Hilga. Niyakap ng mahigpit na tila ba wala ng bukas pa. Tawarin mo kami anak. Napaka-irresponsable naming mga magulang. Hindi man lang namin napansin na ibang sanggol ang naiwi namin noon. Patawarin mo kami anak. Ang laki ng kasalanan namin sa iyo. Umiiyak na wika ni Mang Losyo. Napayakap rin siya ng mahigpit sa kanyang ama. Sa buong buhay niya, noon lamang niya naramdaman ang pagmamahal ng isang ama at ang yakap ng isang ama at ina. Buong kabataan hanggang magdalaga siya, hindi niya naranasan ang yakap ng ama at ina. Wala po akong galit sa inyo, Mama, Papa. Pareho lang tayong naging biktima.
Pareho tayong pinaikot nila sa kanilang mga kamay. Sagot niya dito. Magbabayad sila. Ipakukulong ko silang habang buhay. Galit na wika ni Mang Losyo. Hindi na kailangan, Papa. Ayaw kong makulong sila inay at itay. Kahit papaano ay mga magulang pa rin ang turing ko sa kanila. Nagpapasalamat din ako kasi kung tutuusin, may pagkakataon si inay na gawin akong pagkain pero hindi nila ginawa. Malaking bagay na iyon. Kaya ako na po ang nakikiusap, Mama, Papa. Hayaan niyo na silang mabuhay. Hiling niya sa mga ito. Umayag ang kanyang ama at ina sa kanyang hiniling. Napahanga ang mga ito sa kabutihan ng kanyang puso. Hindi siya naimpluwensyahan ng mga ito. Ang ugali pa rin ng totoong mga magulang niya ang kanyang namana. Samantalang umuwi ng probinsya si Aling Didi, kasama si Lucila at Mang Salmo. Sa takot na baka ipakukulong sila, hindi na mga ito nagparamdam uli. Kaya naging tahimik ang kanilang buhay at masaya siyang tinatahak ang landas bilang isang anak ng mayaman. Ilang taong mang ipinagkait sa kanya ang karangyaan. Ayos lang dahil sa maaga siyang natuto at naging matatag sa sarili. Para sa kanya ay lahat ng pangyayari ay may dahilan. Ang mahalaga, dumating pa rin sa punto na ang katotohanan ang siyang nangingibabaw sa lahat. At dahil umalis na ang mga kontrabida at nabalik na siya sa tunay niyang mga magulang, biglang natapos ang kwento kasi meron nang nakalagay na at sabay-sabay nating babanggatin. Wakas. Maraming salamat